the trees, being made of creatures that live in this world, and told them to live by His plan. Then as He rested, the Lord sanctified the 7 days of man. Molded on the image of His Maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's only light, and we'll have perfection again. This song is from Gilbert's Hard to Find Music Library. Molded on the image of His Maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's only light, and we'll have perfection again. Magandang hapon no sa ating lahat. Sa ngalan ng Alpha Omega, the Highest Kingdom of God, tayo po ay nagpapasalamat sa ating dakilang lumikha na si Jehovah Adwata dahil binigyan na naman niya tayo ng isang panahon at pagkakataon na tayo makapagpatuloy sa ating programa sa hapon na ito. Sa ngalan po ng DGP, Divine Government of the Philippines, magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao, or saan mang sulok sa buong mundo, lalong-lalo na po sa makarinig ng ating programa sa hapon na ito patungkol sa Dibino Gobyerno ng Bansang Pilipinas. Magandang hapon po sa ating mga regional leaders dyan po sa CAR. Magandang hapon po kay Ma'am Judith Alvister, mga Olive family and mga Calpito family, sa lahat po ng mga leaders natin dyan na bumubuo sa CAR region. Magandang hapon po. Magandang hapon naman dyan po sa Region 1 kay Pastor Fernan Mangkal, no? Dyan po sa Region 2, mga Iringan family, magandang hapon, mga Sukbot family, no? Kay Brother Gilbert Guillermo dyan po sa may Basaw, Gataran, magandang hapon po sa inyong lahat. At dyan naman po sa may Region 3, magandang hapon naman po sa ating mga leaders dyan. Sa Region 4A, magandang hapon kay Brother Jerry Iringan, dyan po sa may yung ating regional director, kasama po dyan sa may Rizal Province at Batangas area, Cavite, dyan po sa Laguna. Magandang hapon po mga leaders natin dyan, kay Brother Bini Saclote dyan po sa may Atimunan, Quezon Province. Magandang hapon po sa inyong lahat. At dyan naman po no, sa NCR, dyan po kay Brother Elpidio Rosero Rosales, yung ating regional director, kasama po yung ating mga city director dyan sa NCR, sa Pasay City. Nandyan po si Brother Larry Umat at si Brother mga Prado family, mga Pardo family at mga Musa family. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan po sa NCR. At dyan naman po sa Muntinlupa, yung mga pamilya dyan ni Brother Jerry, magandang hapon naman po sa inyong lahat. No? God bless po. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Dito naman po sa Region 4B,
no? Magandang hapon dyan po sa Mimaropa kay Brother Calixto Torres, dyan po sa may Puerto Princesa, dyan sa Palawan, at dyan naman po sa Region 5. Magandang hapon kay Ma'am Maria David, no? Dyan po sa Bicol, mga Liop family. Magandang hapon naman po sa inyo lahat dyan sa may Albay at dyan sa may, dito po part po sa may Sorsogon, no? Marami po tayo mga listener dyan naman po sa Sorsogon, no? Magandang hapon naman po sa inyong lahat. At magandang hapon dyan po sa Region 6, sa Iloilo banda, mga Villanueva family, Pihernin family. At magandang hapon po sa mga leader naman po natin dyan sa Region 7, no? Magandang hapon sa mga taga Bohol, taga Cebu, at yung ating regional director kay Ma'am Maria Elvisa Daklan Tabar, no? Magandang hapon po, Madam. At dito naman po sa Region 8, dyan sa may Samar area, sa Northern Samar, Western Samar, at saka Eastern Samar, no? Magandang hapon po sa ating mga leaders dyan sa may Tacloban, at dito naman po sa may Leyte, no? Magandang hapon sa inyong lahat. Dito naman po sa Region 9, sa Mindanao, magandang hapon po sa ating mga regional leaders dito po sa Mindanao, dyan po sa may Zamboanga area, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, no? Magandang hapon po sa ating mga leaders dyan, at lalong-lalo na po sa may pamilya ng Kingdom of God, sa may Dapitan, sa pumuno po ng mga Riambunan sa family. Magandang hapon po sa inyong lahat na naniniwala po sa Divine Government of the Philippines. God bless po sa inyong lahat. Dito naman po sa Region 10, yung ating regional director, nandyan po si Brother Jobert Sancestores sa may Bukidnon. Magandang hapon, bro. At sa lahat mga leaders natin dyan, kay Brother Neil Lumagda, dyan sa may Lanao del Norte, no? Magandang hapon sa inyong lahat. At dyan naman po sa may Misamis Oriental at Misamis Occidental, magandang hapon sa ating mga leaders. Dito naman sa Region 11, magandang hapon sa ating mga pastors na kasamahan dito. Okay? Kay Pastor Iser Ulubalang, yung ating regional director. Kasama po natin ngayon yung ating assistant regional director kay Pastor Boy Saplahiyo. Pastor, magandang hapon. At kay Pastor Ilmer Villaferte, kasama po natin ngayon, no, sa ating studio. Kay Engineer Dennis Dorias, no, kay Felix at kay Carlo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yung ating mga bisita ngayon, mga Inso brothers, no? Magandang hapon, bro, no? Kay Brother Renel Inso at kay Brother Tata Inso. At kasama po natin si Brother Yaya, no? Alexander Yaya. Magandang hapon po. At mga Dumaog family dyan sa Island Garden City of Samal, no? At dyan naman po sa Barangay Mujang. Magandang hapon naman po sa inyong lahat. At kasama din natin, no, dyan po si Madam Raquel Cabo Verde, mga Cabo Verde family dyan po sa Island Garden City of Samal. Magandang hapon sa inyong lahat. At maraming salamat dito po sa Davao area kay Brother White Dabma dyan po sa may Santa Cruz, kay Brother Oliver Suelio, bro, magandang hapon. At kay Brother Romel Sikinya at kay Brother Carlito Coray, no, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Brother Ambrosio at mga Kanyiti family, magandang hapon sa inyong lahat. Diyan naman po sa may Davao del Norte, mga Kabilis family, Nisnisan family, at mga Rizari family, magandang hapon sa inyong lahat. Dito naman po sa Region 12, no, diyan po sa South Cotabato, North Cotabato, and Sarangani Province, magandang hapon po sa inyo. Kasama na po sa Sultan Kudarat yung ating mga leaders diyan, mga Muslims and mga Lumad at mga Kristanos diyan po, no, mga pastors, magandang hapon naman sa inyong lahat. At dito po sa Region 13 sa Caraga, magandang hapon, no, yung ating regional leaders diyan, si Brother John Waniti, no, mga Waniti family, Tampus family, Brother Alan Remulisan, mga Remulisan family, at mga Inso family, nandito po kasama natin ngayon. At dyan naman po sa may Surigao del Sur, magandang hapon din, mga Kundi family. At dito naman po sa Agusan area and Agusan del Sur, Agusan del Norte, magandang hapon sa inyong lahat. At last po, dito po sa may Barm region, sa ating mga katutubo at mga kapatid na mga Muslim, magandang hapon sa mga leaders natin dyan, kay Ma'am Monjera Blo, dyan po sa Lanao del Sur, no, magandang hapon po sa inyong lahat. Mula Hulo, Tawi-Tawi, dito po banda sa Maguindanao, papunta po doon sa may Upi, no, mga naniniwala po sa DGP na mga kapatiran po nating mga Maranao, Maguindanao, mga Tausog, at lalong-lalo na po
no, dito naman sa Davao area, marami-rami na po dito mga kaibigan, kapatid nating mga Muslim na matagal na po nilang hinihintay pala itong dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. At lalong-lalo na po sa mga tribo, Luzon, Visayas, Mindanao, mga lumad sa 222 tribes all over the Philippines. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ito na po yung hinihintay natin na full implementation po ng IPRA Law called Indigenous People Right Act 1997 na naging batas po yan under po sa 8371. 2022, matagal na po nating sinasabi na ang magiging leader po natin sa bansang Pilipinas, kapalit po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ay lumad po galing sa Mindanao, leon po ng Mindanao, hindi po agila ng Mindanao, hindi po buaya ng Mindanao, hindi rin ulupong at hindi rin tigre ng Mindanao. Leon po ng Mindanao, yung ating magiging leader po kasunod ni PRRD ngayon na pong buwan na ito, ngayon na pong taon na ito, 2022. Kaya maraming salamat po sa sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating programa, lalong-lalo na sa paniniwala na mayroong totoong pagbabago sa ating bansang Pilipinas. Kaya nga palagi nating sinasabi, the real change is coming for our motherland and people. At ito po yung pagbabago ng gobyerno, mula sa gobyerno ng tao papunta po sa gobyerno ng Diyos. Pamumula po sa democratic form of government to theocratic form of government. Kaya ito na po yung pinaka-blessing po sa ating bansang Pilipinas. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Dito naman po, basahin muna natin itong mga viewers natin, no? Baka mangluod ni sila karon. Magandang hapon kay Ma'am Michelle Martel Dioquinto, no? Diyan po sa may, hindi ko alam kung tagasan ito si Ma'am, kasama po ni Richard Dumaog, nanonood po sa atin. Kay Ma'am Ilse Nisnisan, magandang hapon po. At kay Ma'am Judith Alvister, kay Ma'am Lorena Sokbot, kay Ma'am Maria David, kay Brother Aljon Kapanay, magandang hapon bro. At kay Maribel Kisa, magandang hapon. At kay Ma'am Ilda Labina, magandang hapon po. At kay Ma'am Imelda Collado, Direkto dyan po sa Hong Kong. At dyan naman po sa may Middle East, no, nandyan po si Sister Jenny Torres. At magandang hapon po kay Brother Edwin Sabalo. Dyan naman po sa may United States of America, nandyan po si Brother Nick Kabigting, kasama po si Brother Rolando Gusi, dyan po sa Honolulu, Hawaii. Magandang hapon, no, kay Brother White Dabma at kay Brother Jonathan Lagruma Kalunsag. Bro, magandang hapon. At kay Sir Michael Pilo Olep, magandang hapon bro. At kay An Kabilis, no, magandang hapon po sa inyong lahat. At magandang hapon din, no, mga Hiribisi family at Carion family, no, kay Nanay Los, magandang hapon po sa inyong lahat. At maraming salamat, no, kaninang umaga nagkaroon po tayo ng live broadcast po, no, sa Boss Radio dyan po sa may Pantukan. No? So sa 103.7 FM, no? Maraming salamat po sa panahon na ibinigay po sa atin ng ating butihing manager. At yung ating angkurman si Pastor Elmer Villaferte, kasama po natin ngayon. So maraming salamat at iyon po nakapagbigay po tayo ng impormasyon patungkol po sa dibino gobyerno na mangyayari po hindi lamang dito sa Mindanao, hindi lamang sa Visayas, hindi lamang sa Luzon, sa buong Pilipinas. At ito po yung lahat ng mga bansa sa buong mundo nakatingala ngayon sa Pilipinas. Yes. Kasi mahinihintay nila. Alam na alam po ng ibang leaders sa ibang bansa na mayroong malaking mangyayari sa bansang Pilipinas this year. Kasi palagi na nating sinisigaw na mayroon pong malaking piging. Okay? Mayroong malaking piging na mangyayari po dito sa Pilipinas. Palagi nating sinisigaw na wala na pong eleksyon dahil ang Diyos mayroon na po siyang napiling hari sa Pilipinas. Palagi nating sinisigaw na wala na pong mangyayaring eleksyon, wala na pong mangyayaring pinili ay tungod kay ang Diyos naanay napili. Yes. Oh, naanay napili ang Diyos nga mahimong hari sa Pilipinas. Hindi na po presidente, hindi na po pangulo yung kanyang titulo. Hari na po ng Diyos dahil maghahari na siya sa kaharian ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Kaya po tayong mga kabos, palagi niyang sinasabihan, bulahan ang mga kabos kay inyo ang gingharian sa langit. Kaya tayong mga Pilipino, gikabos kitag maayo aron matuman ka ng Biblia nga kita ang gibalhinan gisaaran sa gingharian. Amen. So kung kita ang gihatagan sa gingharian ng mga Pilipino, kay kita karon nahimong kabos, ang atong gihulat
nga muhari sa gingharian, hari ng Dios. Yes. Dili hari. Dili hari ng sablay. Sablay. Dili katong hari nga self-proclaim. Ay, Wala pa gani trono, hari na. Hari na. Muna yung pinakadelikado. Nya kay kung sa hantak pa yung kabila sa hari patay. Patay. Oo. So, hari patay. Inigantok isa Antog. antog nimo. Duha ra gipadulungan either mahari or mapatay. Pero ang atong gihulat karon, yung hinihintay natin ngayon dito sa bansang Pilipinas, yung totoong hari ng Diyos. Yes. Amen. Yung totoong hari na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi maghari-hari, hindi hari ng sablay, kundi totoong hari talaga ng Diyos. Dahil ang Pilipinas natin, kaharian ito ng Diyos. Kaya hinihintay natin yung totoong hari. Kasi itong Pilipinas, kaharian ito ng mga anak ng Diyos. Hindi ito kaharian ng mga kurakot. Hindi ito kaharian ng mga drug lords. Hindi ito kaharian ng mga masasamang damo. Kaharian ito ng mga mabubuting binhi na gisabwag sa Diyos. Yes. No? Amen. Kagaya po sa parables, no? Katong bunglayon o maayong binhi. So, mo ni karon dunay dakong harvest ang Diyos nga pagahimoon. Nya lahi, iba ang harvest ngayon. Yung hinaharvest ngayon, yung mga masasama. Yun ang problema. Yes. Kasi yung sinasabi dyan, ang mga matarong mo'y makapanunod sa yuta. Yes. So kung ang mga matarong makapanunod sa yuta, kini di ay mga dautan, mora din ni harbison. Mo na ingon siya, Salmo 37, uno, nga ayaw ka balaka, ayaw ka guol sa mga taong dautan nga sila nagmalampuson. Kay sama lang sa dahon, katulad ng damo, sila'y malalanta. No? Bisaya yun. Bisaya natin sa Tagalog. Kasi Tagalog tayo pala ngayon. Tagalog. Salmo 37. Okay, sabi niya, huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan, sapagkat sila'y madaling puputulin gaya ng damo at matutuyong gaya ng sariwang damo. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat. Okay? Sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mga hihiwalay, ngunit yaong nagsisipaghintay sa Panginoon ay magmamana sila sa lupain. Wow. So katuday mga nagahimog, mga dautan, mga wala ra to. Pero kining mga taong matarong nga mga pinili sa Dios, no, mga karniro, okay? Mao day gisaaran niya sa iyang gingharian. Og mooy makapanunod sa yuta. So dili gid ay tunawon ning yuta. Okay? Hindi tunawin itong mundo, no? Hindi tunawon itong sanlibutan, itong mga bituin, hindi ito matutunaw. Taliwas ito sa paniniwala ng mga nakararami na sinasabi nila, bakit sinasabi nila ng DGP na yung kaharian ng Diyos dito sa Pilipinas, magugunaw itong mundo. May pa sila buot-buot. Yun ang problema ngayon kasi marami ang naniniwala na magunaw. Langit at ang yuta. Oh. So, ang problema dyan ngayon, saan ilagay? Saan ilagay? Yung mga tao na katulad natin na buhay na musugat ba pag abot Kung ng Kristo? ang mga bato matunaw, kining lawas sa tao, di ba ni matunaw? Tunaw eh. Tunaw kaming bakal. Tunaw maging bakal, no? Oh. Sa eksimte, gining lawasan eh. So, hindi po totoo. I-correct lang po natin yung paniniwala ng nakakarami na magugunaw itong mundo. Hindi ito magugunaw. Kung mayroong mundo, kung dunay kalibutan nga tunawon, dili kining yuta nga atong gipuy-an, kung dili kanang tao nga gikan sa yuta. Yun ang mundo na tunawon. Tanawa ra gud na, no? Wala tayong ano. Si Adan, kumbaga ito si Adan, no? Ito yung lupa. Na kumuha lang ng Diyos ang maliit, konti lang, na porsyon ng lupa at ginawa niyang tao. So anong tawag niya sa tao? Lupa, di ba? Lupa. Mundo, kalibutan. So kung doon ay tunawon nga kalibutan, kining tao, nga gikan sa yuta, ibalik na po niya sa yuta. Pero kining yuta nga tagipuyan, never nga tunawon ni sa Dios. Kasi literal ang Literal ang ilang kaya gani sabot nila.
si Pablo at saka si Pedro gusto nilang tunaw ng kalibutan. Mahulog man ang langit, matunaw, lukuton pa man daw ning langit gani. Taliwa sa giingon ni Hesus. Nga gihigugma sa Dios gani ang kalibutan, nganong gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya yung bugtong anak aron luwason ang kalibutan. Pero kining uban magsangyaw, tunawon pa gyud ang kalibutan. Asa gyud tinuod ani? Asay tinuod ani. Naglibog. Ang Dios luwason niya ang kalibutan aron walay malaglag unta. Pero ang mga magsasangyaw gustong tunawan ang kalibutan kay duna doy mayroon daw special place para sa mga anak ng Diyos. Ngayon, yung paniniwala nila kung itong lupa gugunawin, pupunta doon sa langit. Paano sila makarating doon sa langit? Ay yung mga bituon, mga hulog man po. Hindi magpiting, masukatan. No? Makasalubong din nila. Oh. So, wala na mao. No? Kagaya kanina, sinasabi natin kung yung mga nagtanong, no, bakit hindi daw sinasabi, yung tanong kanina na, ibig sabihin, hindi ba totoo yung turo ng mga pastor? Oo. Kasi wala daw sa kanilang simbahan. Wala daw sa kanilang simbahan itong sinasabi natin dito. Totoo yan. Yung mga Kaya nga, pinagsabi mo kanina, wala daw yun wala daw simbahan. sa kanilang simbahan narinig. May nagtanong na listeners natin kung saan daw ang simbahan natin ngayon kasi magpunta na sila doon. Totoo yan kasi 50-50. Naging ganyan din tayo noon. Oo. Bago tayo sa dito na intindihan natin yung gobyerno ng Diyos, 50-50 din. Kasi gusto natin din matunaw ng kalibutan. Wala kailang ison, bahalag. Ay kahadloki ang mapatay sa lawas pero di makalaglag sa kalag. Oo. Pero kahadloki ang makapatay sa kalag o sa lawas nga mao ang Diyos. Bahalag, makupid ka basta. Langit kag gyapon. Tanawa karon, tingnan natin. Kung mayroong sanlibutan, kalibutan nga tunawon nga dali ra kay matunaw, tanawa itong mga tao ngayon nga natamaan ng COVID. Tama ang COVID. Oo. Increment. Galing sa abog, gibalik sa abog, fast track pa. Mabilisan pa, no? Kumbaga wala na moagi proseso ba nga kanang natural nga pagkadugta nga gilubong didto gihaya ang pila ka tuig para lang madugta. Okay? Pero ngayon, fast track, ilang minuto lang, no? Kahapon kasama mo pa yung pamilya mo, pagdating doon, pag-uwi, nakakarapon na. Moti tunawon. Moti kalibutan nga tunawon. Kining mga daotan nga mga pag-abot sa hukom sa Dios, mo nay mga laya, mo nay mga tunaw. Never ito mga mataro nga tunawon sa Dios kay mo ni manunod sa yuta. Namagoy nangutan na sa kuan sa gagabi sa Facebook. Nga kamo gihusgahan nata nga mga mini nga magtutudlo. Oh, Kay ngano kuno nga dili tunawon ang yuta nga ang Biblia, nagtudlo kuno ang Biblia nga tunawon kuno ang yuta ug ang langit mga hanaw. Mutong akong gireplyan siya, kung ang langit ug ang yuta matunaw mga hanaw man, kanang imong giingon nga bag-ong langit ug bag-ong yuta asa na ibutang sa Dios? so kung yun ang Oh. nila, yun yung kanilang pagkaintindi na Oh. ang Biblia nagsasabi ng yuta tunawon, asa mabasa diyan? Kanang Si Pablo yung mga apostolis ang nagsabi, Oh. pero never ang Diyos ang nagsabi. Yes. Kaya nga sinabi niya dito, basahin natin Ecclesiastes chapter 1, verse 4. Mas maay nang Basta mabasa natin. mabasa. Mas maganda yung mabasa natin kasi maraming nagbabasa atin ngayon na pastor. Dito sabi po niya, Oh. isang saling lahi ang ay yumayaon at ibang salin ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa ay mananatili magpakailanman. Oh. Karon, kung naminaw sila karon, kung tanaw sila sa tuwa karon, So sabi niya, one generation passeth away and another generation cometh, but the earth abideth forever. So sila ngayon na nagsasabi na itong yuta, tunawon, buot-buot sila. una, Kung sinabi ni Jesus sa kanyang galit noon, mahanaw ang langit o ang yuta, pero akong pulo magapabilin. yes. Totoo yung sinasabi ni Jesus. Pero kailanman hindi yun mangyayari dahil sa galit lang yun ni Jesus. Unang-una, walang karapatan si Jesus na tunawin itong langit at lupa dahil hindi siya yung creator ng langit at lupa. Anong kapangyarihan niya? Panghuro lang to niya. Panghuraw lang sa kanya na sa mga taong na matigas yung ulo na siya na yung nagsasabi, siya na yung Mesiyas na sana, siya yung tagapagligtas nila, and yet hindi pa nila paniniwalaan. Yun. So sa kanyang galit, sabi niya, mahanaw pa ning langit ug ang yuta pinong akong pulong
dili kini mawala. Kaya nga naman, kung pagpalagay natin na itong lupa ay tao, pwede mawala yung generation na yon. Pwede mayroon namang panibagong generation, pero yung kanyang salita mananatili. Yes. Ito ngayon. Tingnan natin. Itong divino gobyerno, salita na ito, pinapangaral na po ito ni Kristo noon doon sa Israel. Amen. Okay? Hanggang ngayon, pinapangaral pa rin natin. Pero yung generation noon, na audience ni Jesus, moto'y nangawala. Pero iyang pulo nagapabili. Nagapabili. Yes. Tagapagin. Monang yung sinasabi natin, mayroong Old Jerusalem, mayroong New Jerusalem. So yun ang kalibutan nga nawala. Old Jerusalem. So, ganun po yung mga nagtatanong diyan. Walang problema yung magtanong. Pero kung gamitin mo yung Biblia, anong akala mo? Kayo lang ba yung nagbabasa ng Biblia? Ganun. Baka yun kasi yung palagi nilang iniisip na sila yung mga reverend, mga bishops, mga malalaking kurso, malalaking degree, trabaho sa simbahan. Akala nila sila na yung nakakaalam, sila lang yung nagbabasa ng Biblia. Yes. Pero hindi, kaya nga yung sinasabi noon sa mga debate namin bago pa ako nag-umpisa dito, sabi ng pastor, di mo ba nababasa ito bla 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 bla. Ako, gikapipis mo lang yan yung bersikulo. Gisundog lang nimo yan. Tapos yan ang ibato mo sa akin. Anong akala mo hindi ko yan nababasa? Ikaw lang ba ang marunong magbasa ng Biblia? Ikaw lang ba ang may Biblia? Nabasa ko rin yan. Pero yung pag-unawa mo sa bersikulo niya, hindi ko yan pag-unawa. Yan ang problem. Yan ang dapat gawin. Hindi yung pag-unawa. Oh. Kasi yung sinasabi ng Biblia ng panahon ni Isaias, ang pag-unawa ng tao hindi kagaya sa pag-unawa ng Diyos. Yes. Correct. Ang tao gusto niyang tunawon ng kalibutan niya, di man na mo yung plano sa Diyos. Hago-hago siya buhat niya sunod. Mo na problema. Tunawon lang. Tunawon lang. Kay- Ikaw karon nagpanday kag balay. Pagkahuman og panday nimo balay nahuman niya imong sunugon. Murag di ano. Unya unsa may kasulti nimo ana pastor kanang klase nga pagtulon-an ingon ana. Wala na siya. Tinuod nga nagtudlo sila. Tinuod sila nga nagtudlo. Pero nagtudlo nga kanang kuan ba? Nasalaag. Okay. Mo nagingon diya nga kung magtudlo ka, muagat ka og buta, ikaw pud nga buta, perti gyud yung huluga. Nya ipamugos gyud nimo. Mo ni brother, ito yung sinasabi ng Biblia, bakit hindi ka pa maniwala? Ito yung sinasabi ng Biblia. Ipamugos pag gyud nimo. O pamugos. Unya ingnon kapag yung paghinulsol oy. Ingnon kapag yung paghinulsol. Kay kanang inyong pagpanudlo. Mini Yan ang parehas na sinasabi mo. dyan ba na Di parehas sa taang kibuloy. may silot yung magdugang ug magkuha. Sila to ang silutan. Dili kita kay ato ramang gi pailaw man pagtuon ang Yung sinasabi diyan na ang mukuha kuha bahin. Oo. Ang mudugang dugang hampak. Oh. Pareha man yan silot. Walay lusot. Dugangan nimo hampakon mo ka. Kuhaan mo kag bahin. Silot lang yapon. Siyapon. Kuhaan nimo dugangan mora man gyapon siluta. Pero kung dugangan nimo ang gingon diya, ang magadugang sa mga pulong ning basahunan ni pagkadugangan ni hampak buot pasabot. Kung giingon nato nga ang gingharian sa Dios gibalhin gikan sa usa ka nasod gihatag sa Pilipinas, dugangan kag hampak nganong gingon nimo Pilipinas. Meaning ang hampak dinha gibug-aton dapat i-prove nimo na Yes. based sa Biblia. Nganong gisulti nimong Pilipinas mo na dugangag hampak. Dunay giingon kagabi. Dili hampak nga. Oo. nga, ka, padel. Padel. Ginagamit sa mga prat gani. Pero kuhaan nimo siya og kanang mga ang nakasulat kuhaan nimo siya, kuhaan kag bahin unsa may gingon diha? Ingon si Jesus. Si bisan kinsa ang magakuha niini og dili magatudlo niining kasuguan diha pagakuhaan pagatawgod siyang labing ubos diha sa gingharian. Oh. Bisag gamayng kudlit o tuldok lang sa balaod nga imong kuhaan kay dili na nimo ipatuman kay nana ka sa grasya. Pertigid nimong disgrasyaha. Mo ni iyang giyon. Uy, dili na ta pailalom karon sa balaod. Ni ana ta sa grasya. Wala nay katungod ang balaod sa to, nga mo'y magdominar kay ilalom na ta sa grasya. Di karon pastor ko, kung sa may imo ko kaning klaseng mga pagtulunan nga ang balaod sa Dios wala na.
Okay, ganito lang yan. Oo. Ano natin? Kasi si Jesus sa una, every time nga doon na si kadiskusyon, ano yun, matalas yung pag-iisip niya. Oh. Okay? Kung sabihin natin, Pastor, brother, pasok. No? Hanap ka lang dyan ng maupuan dyan. So, ganito lang. Tanungin natin. Okay? Tanungin natin. Oh. Kung sabihin niyang wala ng bisa yung batas Yes. dahil nasa grasya na tayo ngayon. Oh. Okay? Ngayon, ang doon sa 10 kautusan, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig pakak, no? Ayaw kaibog sa butang sa imong silingan. Oh. Kung wala na karoy bisa, okay? Kung wala na yang saysay ngayon, dahil grasya na, sabihin mo sa kanya, papayag ka ba, pastor, ang imong asawa, kawaton sa lain? Hindi siguro. Kasi batas yun. Oh. Papayag ka ba, pastor, na pwede na akong magpatay dyan? Kasi, thou shall not kill, huwag kang papatay. So kung sabi niya wala nang saysay yung batas, pwede na tayo magpatay, pwede na tayo magnakaw. Oh. Oo. Ito yung nangyayari ngayon. Dahil sa mga doktrina, mga paniniwala, tinuturo ng ating mga religious leaders noon from West, dinala dito na wala nang bisa yung kautusan dahil nasa grasya na tayo, kaya yung kasuguan nandoon yung ayaw pagpangawat. Dahil grasya na mo nang nagsilipa na ngayon ang magnanakaw. Yes. Magnanakaw ng gobyerno. Dahil sinabi wala nang bisa yung kautusan eh. Wala na. Nagrampant ngayon ang magnanakaw, nagrampant ngayon ang kurakot, nagrampant ngayon ang krimen dahil wala nang bisa yung batas. Dahil grasya na. Siya. Yun po yung resulta sa maling pagtuturo na wala nang bisa yung batas. Unya, ingon pa ta, nga kamong nagtudlo na kamong sa DGP karon. Puros mo mga nini. Okay, no Mabito problem. niya tong- Damihan pa nila yun. Mini lang yun. Mini lang. Dapat mayroon pang isang mini. Oh, para mamini-mini. Mabitaw ni tungod sa ato ang demokrasya, daghang kayong nadisgrasya. Oo. Okay, wala naman, hindi naman na gisubay ang ang Kaya balakod ng yung sa Panginoon. DGP natin, sinisigaw natin yung theocratic. Oo. Theocratic form of government dahil meaning boses ng Diyos yung masusunod na. Hindi boses ng tao. Hindi na democratic. 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 Totoo naman. Naging ang democratic nagiging Democratic. kasi yung nakaupo diyan nagnanakaw. Ano ba yung nagnanakaw, di ba? Demon 'yan. Oh. Trabaho ng demon 'yan. Kaya nga sinabi diyan, the thief cometh to steal, to kill and to destroy. So yun talaga yung gawain ng yung mga resulta sa pagtuturo na wala nang bisa yung batas. Ito naman pastor ngayon. Yung tanong. Nagsabi naman, hindi maniniwala kung mayroong divino gobyerno kay walang divino gobyerno diyan sa Biblia. Okay. Walang divino gobyerno. Oh. Anong pagkaintindi niya sa divino? I don't know kung bakit Divine. nasabi niya. Is divine. Divine? Righteous? Kung walang dibinong gobyerno sa Biblia, ano pang saysay siya nangalagad sa Ginoo? Oh, yes. Bakit pa naging leader siya? Ganun- Kung ganun hindi sila maniniwala na walang divine government sa Biblia, anong saysay ng isang tao na mangalagad sa Diyos nagkinabuhi sa pagkamatarong? Anong saysay kung wala namang divine government pala? useless. Useless. Ang kaya nga ikaw ay naniniwala sa Diyos, sumasamba sa Diyos, nangangaral ng kanyang para magiging divine ka sa kanyang harapan. Yes. Magiging banal ka sa kanyang harapan, magiging righteous ka sa kanyang harapan. So ibig sabihin, yung divine government, that is another term of righteous government. Yes. Dahil ang lahat ng gobyerno dito sa buong sanlibutan, maging sa Pilipinas, lahat ng pamamahala ay sa Diyos. Lahat ng pamamahala ay sa Diyos yan, mga kapatid. Katuyuan na sa Diyos. Gitugot na sa Diyos ang gobyerno. Kaya lang, yung mga nakaupo sa pamahalaan, yung mga nakaupo sa gobyerno, yun lang yung hinihintay ng Diyos. Kung yung nakaupo dyan, ipatupad ba niya yung batas ng Diyos o yung kanyang sariling batas? Yes. Doon natin malalaman ngayon yung divine. Bakit kailangan natin yung divine government ngayon sa kapanahonan natin dito sa Pilipinas? Dahil itong existing government natin hindi divine.
Kaya kinakailangan natin magkaroon tayo ng divine government dahil hindi divine yung ating government ngayon. So, ibig sabihin, itong divine government na ating sinusulong ang DGP, this is the system of government na kailangan natin i-redeem ang sistema ng gobyerno ngayon. Yung gobyerno na aayon sa kalooban ng Diyos. Yung gobyernong ipatupad yung batas ng Diyos. Hindi yung batas na ginagawa-gawa ng mga senador, congressman na pabor lang sa kanilang sarili. Yes. Okay? Kay ang iyang gipot pasabot nga dili gud siya dili gud siya mosugot nga dunay divino gobyerno kay wala mabasa sa Biblia Okay. nga dunay divino gobyerno. Tanawa ra gud ning mga tao nga nagbasa mag Biblia unya pagkatapos walay divino gobyerno nakaingo ana sa iya dito basta pa. O unsa man di ang imong gitudlo sa imong simbahan dili divine. Oh. Dili dahil divino gobyerno na imong gitudlo sa simbahan. Unsang klase? Kung ang imuhang membro mangawat, malipay pug kani ay. Kasi mo yung mastermind. Ay, kana. Kasi ang pagkakalam ko, yung Satanas lang ang ayaw ng divine government. Yes. Correct. Ang yawa lang ang dili mo sugot og pagkabalaan. Yes. So kung di siya musugot nga dunay divino gobyerno, dili siya alagad sa Dios. Dili. Nya ingon pa siya, di yung kuno siya musugot nga dunay lumad nga mulingkod huli kang Duterte. Kay ang naa na muyo dinhi sa Pilipinas, dili kita kuno mga Hudiyo, puros ta mga hintil. Unsay kalabot, anong relasyon ng lumad at saka hintil at saka Hudiyo? Yung ibig sabihin ng lumad, anong tribo ka man, as long as ipinanganak ka sa iyong lugar, you are lumad. Yes. Hindi ibig sabihin na yung lumad na sinasabi natin, itong mga bagubo, manubo, mga blaan, mga taga-kaulo, mga mandaya, hindi yan yung ibig sabihin natin. As long as you are Filipino na ipinanganak ka dito sa Pilipinas, Tagalog ka man, Muslim ka man, or Bisaya ka man, basta ipinanganak ka dito sa inyong lugar, you are lumad. Lumad. So meaning, itong batas ng Diyos, batas ito ng lumad. Pero ngayon sa atin, na-describe kasi yung lumad na itong mga indigenous people. Yes. Indigenous people. Pero anong ibig niyang sabihin na hindi siya maniniwala na itong mga lumad, mga dili Hudiyo? Sabihin na lang natin sa kanya, mag-research pa muna siya. Kaya nga sabi ko, Mag-research muna siya kasi pagtuon usa, gina ko pagtuon usa. kasi hindi naman pwede na yung kanyang depensya, yung kanyang pag-iisip yung sundin. Wala siya mutuo. Isa di na ko musugot anang imuhang four factors sa Bible. Di siya mutugot nga ang Biblia mathematics, di siya mutuo nga ang Biblia history, Oh, di siya mutuo ang Biblia prophecy, okay. o di siya mutuo ng kung unsa ang akong gihatag ngadto sa iya di siya mutuo. So, wala tayong diyan. Wala tayong magawa diyan. Oo. Hindi natin yan problema. Yung pagsabi niya sa lumad na hindi siya gusto na maghari yung lumad, Di siya gusto mo hari ang lumad. basi ko sa siguro po siya nagpahirap sa lumad ngayon. Ayun. Ang embargo maliyot sa lumad. Oh, sige. Oh, wa ta kay malo. Baka hindi siya taga Pilipinas. Oh, di siya patawag lumad. Unsa man ay ka? Asa man ka nagpuyo? Di man ka sa Pilipinas. Basi lumod. Ay, kana. Ang pinaka-delikado kong lumod. Ang lumod. So, tuloy tayo mga Sige. kapatid, no? So, magandang hapon, no? Kay Brother Larry Umak, kay White Dagma, bro, magandang hapon. At kay Brother Ying Losero, magandang hapon po. At kay Ma'am Nani Mamitis, at kay Kubi Brian, no? Andas, akala ko si Kubi Brian. Iwan ko, may Si Brother viewers tayo. si Ma'am Consuelo Espiho, magandang hapon po, Ma'am. No, diyan po sa may Region 2 ito, no? Parang sa Bigan ito si Ma'am Espiho Consuelo. Magandang hapon po, no, sa lahat-lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon. At ang ating mga viewers ngayon, Bas, abot tayo ng 19 million? 19 million. Ganun ba? Marami kayo. Marami na tayong viewers ngayon. So, magandang hapon po sa 19 million viewers, no? Millions po, 19 millions po yung mga invisible dahil Yes. sinasabi na po natin itong taon na ito na po yung Day of Pentecost.
Ito na po yung araw ng Pentecost, pagbubuhos na po ng Diyos ng kanyang Espiritu sa lahat ng laman, sa lahat ng mga Pilipino, upang ang mga Pilipino, bata, matanda, binata o dalaga, makakita ng mga pangitain, managinip ng mga panaginip, at magpropesiya ng propesiya. Isa lang po yung mensahe, bata man o matanda, binata o dalaga, isa lang po yung mensahe na makikita po nila, Divino Gobyerno. Dahil yan po yung promise ng Diyos, Divine Government of the Philippines. Palagi nating sinasabi na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Kaya kung itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos, Diyos na mismo yung masunod sa bansang Pilipinas. Hindi na po politiko, hindi na po partido, hindi na po si presidente, hindi na po si senador, hindi na po si congressman, hindi na si gobernador, lalong-lalong hindi na po si mayor yung masunod dito po sa ating bansa ngayon dahil ang Diyos na po yung masunod. Kaya nga ito yung sinasabi ni Jesus, Thy kingdom come, Thy will be done, here on earth as it is in heaven. Ito ngayon, 2022. Ito na po ngayon ang fulfillment ng prayer na yan. Our Father, Jehovah, hallowed be Thy name, Thy kingdom come here in the Philippines. Thy will be done. Dili siya mutuo. Aning ingon na nga, ang Pilipinas, gingharian sa Diyos. Ano na yan? Sa kanya yan ang problema na yan. Kasi wala manghahatulan si Kristo kung walang magpalinglingog. Ganun lang yun. Walang hatulan yung judge kung walang magpalingog-lingog. Yes. So kung yun po yung kanilang tenor, yung kanilang pananampalataya, paniniwala, hindi na po natin yan problema. Sabi niya, yung mga may kasabihan na how can you solve your problem if the problem is your face? Paano yan? Kung ang problema mo, yung mukha mo. Nasa harapan mo lang. How can you face your problem if your problem is your face? Paano mo, problema mo na yan. Hindi mo gani masolusyonan yung sarili mo. Hayaan mo pa kami magsolusyon sa problema mo. Intindihin mo muna yung sarili mo kung bakit ka nandito ngayon sa mundo. Yes. Correct. Intindihin mo lang yan kung bakit ka nandito ngayon, nabubuhay ngayon, anong purpose mo dito sa lupa. Anong purpose mo, bakit ipinanganak ka ng inyong parents. Anong purpose mo, bakit ka naging pastor, tinawag ka ng Diyos. Doon ay purpose. At yung purpose po natin, the whole duty of man is to worship our loving Creator. Yes. Yun po yung sinasabi niyan. Yung the whole duty of man. Basahin nga natin, Ecclesiastes chapter 12, verse 13, sinabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Oh, So keep His commandments, meaning bantayi ang iyang mga sugo. ato pa. Paul na. Paul na. Paul na sa Espiritu. Nga walang saysay ang sugo. So, ngayon, mayngon sila nga ang pagakuhag bahin. O di sila may nagkuha nga wala na isaysay ang balaod. Sila silutan. Manang kuhaan silang bahin. Kita kay nagsangyaw man ta nga ang pagadugangan, di gidugangan man nato nga Pilipinas mo nang giprobe nato. Oh, yes. Nga Pilipinas gyud. Wala man masulat sa Biblia pero giprobe nato mo nay pagdugang. Oh, ang magadugang niining basahon na pagadugangan ng iyahang hampak. Oh. Di ba't hampak nga Nga istiguhon ka? kastiguhon ka kay unsa man day kalain sa hampak nga kastigo og kanang pagtaktak. Parihara man na. Parehas na. Pero ang paghampak, mga kapatid, no? Ang paghampak ani bot pasabot na dugangag hampak, dugangan ka og gibugaton. Burden nga i-prove nimo. Kumbaga defend sa husgado bitaw imo mang ikuan sa husgado imo mang i-dipinsa nimong sarili. Yes. Hindi lamang based dito sa testimonya sa affidavit nimo kinahanglan dipinsan pa pud nimo. Pabukatan nimo to. Nga ilang akusasyon sa imo ha. So dugangan ka ug hampak. So dili na negative. Negative man siya paminaw hampakon pero dili na i-prove nimo nganong gisulti nato nga kun dunay divine government nganong Pilipinas ang ginghari nga wala may mabasa. Diha na karon kung dugangan kag hampak meaning dugangan pug kag kaalam sa Dios. Yes. Kanang mga nagtuon sa Biblia nga litra por litra, wala gina nagampo sa Dios.
Kay naa ba day exam? Pa-examon ka karon sa imong teacher. Okay, class. O mag-exam ta ugma og nanang answer daan ha. Dili na exam. Di na exam. Gipa-study ka sa imong teacher. O ugma class, mayroon po tayong exam. You have to study your lesson kasi mayroon tayong exam ugma. Bukas. O ito yung answer na. Ano namang pulos ng pag-study mo na binigyan ka na ng answer? Ulit. So walang bisa 'yon. Wala. So kung ganun po yung akala nila, dapat mabasa daw nila dito litra por litra na Pilipinas, walang saysay yung espiritu ng Diyos sa iyo. Yes. Walang saysay yung sinasabi na kung sinong nakulangan papangayo kay Papangayuan. So, kinahanglan gid mangayo sila. mangayo. Oo. Yung kailangan talaga mangayo. Kung hindi mababasa diyan, kung ikaw ngayon nalilito, naguguluhan or nanggugulo ka or naguguluhan ka, kailangan mong humingi ng tawag nito, humingi ng wisdom, kaalaman Yes. sa Diyos upang maintindihan mo ito. Huwag kang magbas ng bas dahil baka magbasol ka. Yan. Yun. Katol ba yung kanyang basol? Basol. Katol ka ng basol kay uod man na. Pero sabi na yung basol, wala may pagbasol nga. Maguna. Puros Mag- na Wala himang yun. Naulan. Magandang hapon yung ating kay Pastor Patrick Abalayan, Pastor, at kay Brother Ray Espinol. Magandang hapon at kay Regional Director Iser Ulubalang, Pastor, magandang hapon at kay Ma'am Idna Tampos, no, diyan po sa Surigao City. Magandang hapon po, kasama po si Brother John Maniti. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Brother Arnel Tulabing at kay Brother Atong Albaran Jaina diyan po sa Nabunturan. Okay? So tuloy-tuloy po tayo. So ito lang po yung paliwanag natin. Yung kanina sinasabi natin na yung kasunod po ng gobyerno ngayon ni PRRD, gobyerno na po ng Diyos. Marami kasing nalilito dyan. Yes. Hindi nila maintindihan. Kumbaga, bisan paghihungitan na gid nimo og maayo, Di pag mo kaon. di pagid mo kaon. No? Para atong nagbasakiton ba? Sabi ng nanay, nak, kaon good. Bisag duha lang ka kutsara. Sa nagkaon lang ba bisag duha ka kutsara. Ingsa si mama pud, uy, lisod man ganito nun ng kanon kanan duha ka kutsara. Ipatulog. Mga mga pastor po ron nga nagbas sa ato nga mga leaders nga nagabas mo po na sila ang literal nila pagsabot ba. Yes. Giliteral nila yung kining divine pagkaintindi. government. Oo. Yung divine government, mga kapatid. Yung ibig sabihin ng divine government. Yung kalooban na po ng Diyos, magiging yan po yung sistema ng gobyerno natin. Kanindot ana, di ba? Yung Diyos natin banal. Kaya nga sinasabi ni Jesus, magpakabanal kayo Oh. dahil ang Diyos ay banal. So paano maging banal ang tao sa harapan ng Diyos dahil ang Diyos ay banal? Sa pamamagitan ba ng pananampalataya lang? Sa pamamagitan ba ng pagpalaya sa mga demonyo? Pagpalaya sa mga giyawaan? Pag-ayaw mga masakiton? Yun lang ba? Yung sapat na ba yun? Or pagluhod sa simbahan mula pultahan padulong pulpito? Pag-rosaryo, yun na ba yun yung magpakabanal sa tao? May nakilala ko dyan, pastor, na ganyan nakapag ayaw ng masakit to. Okay. So, hindi nagiging banal siya kasi nahimo man siyang hambugero. Correct. Nanghambog naman siya nga na ayaw na ko itong masakiton, iampuan ko to, ana. Oh. So kung nahimo na nimo, nagawa mo yan sa iyong sarili na kapag ayaw ka ng may sakit, dapat di na nimo ihambog. Di na nimo ipanulti, ana. Tama. Oo. So, dito sa divine government, makita natin na halos tayo gipilian na. Pilion pa. Pas pilion pa yun. Pilion. So, ang mapilin mo, ito yung mga gitawag nga mga divine people. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag kayong magalak kung marami kayong napalayas na demonyo. Oh. Ayaw mo kalipay nga daghan mo pangayo nga masakiton, gipalayas nga no. Si Kristo na Oh. yun, ana, ha? Mas malipay mo kay inyong pangalan gisulat na sa langit. Wow. Yun lang. Di- Ano di- po di- yung panghambog. saan po doon? Saan po yung nagawa nila doon? Bakit yung pangalan nila nasulat doon sa langit? Dahil ba nagpalayas sila ng demonyo, nag-aayos ng masakit? Hindi po. Dahil sinunod nila yung instruction. Yes. Oh. Dahil sinunod nila yung instruction, sabi ni Jesus, okay? Panglakaw ka mo, isang yaw mga mayong balita, ayuhang mga masakiton, banhawang mga patay. Yun ang sinunod nila. So pag-uwi nila doon, nag-report sila kay Jesus, sabi niya, daghan mami, gipalayas nga mga yawa. Nagtuo. Purog-purog pa man ganitong isa yan.
Daghan po may giaayo nga mga bakol. Piting lipayan na mo, ingon to, sabi ni Jesus, huwag kayong magalak dahil ang anak. Pero mas malipay mo dahil ang inyong pangalan gisulat na sa langit. Wow. Kadto may nindot. Oo. Asa man dito ang gibasihan sa Dios nganong gisulat ilang pangalan sa langit tungod kay nisunod sila sa instruksyon Kana. nga isangyaw ang maayong balita. Ang maayong balita nga gisangyaw nila kadtong paghari unta ni Kristo sa Israel. Yun yung maayong balita nga gisangyaw unta nila. Ingon sis panglakaw kamo, ayuha ang mga masakiton, banhawa ang mga patay. Now, ano po yun? Saan nagsangyaw, saan po nangangaral yung mga alagad ni Jesus para yung mga patay banhawon? Yes. Sa minteryo ba sila? Niadto ba sila dito sa Matina Cemetery? Oy, kamo diha, no? Mamangon mo. Mamangon mo. Oh. Kay banhawon man ang mga patay. Dili man to siya. So yung utos sa kanila, go. Preach the gospel of the kingdom of God. Teach them and then heal the sick. Then banhawa, rise up the dead. So, yung mga alagad na yun, umalis. Ngayon, asa man sila nagsangyaw? Dito ba sa walay tao, dito sa daghang tao? Dito sa daghang mga tao, sa mga kadalanan. O sa mga kadalanan. daghang mga tao. So pagdating nila doon sa mission nila, may mga sakit talaga. Yes. May mga sakit, disable, mga physically may mga karamdaman sila. So yun, gipagaling nila. Pinagaling nila. Wala to dili to gipagaling nga murag maisa. Tama isa. Gipaayo. Gipang-ayo. Gipang-ayo nila kay minsan kasi itong Tagalog natin, no, pag sabi natin pinagaling, no. Ang Bisaya po Sa na. Bisaya po wala Nagpagaling na. Nagpagaling og humay or mais ba? Oo. Ano yung diferensya lang? Yung diferensya kasi yung ibon sa atin, Ah. no? Yung langgam sa atin dito, Oo. nagkamang, naglupad. Ang langgam dito sila nagkamang pa. Nagkamang pa. Oh. Nangangagat pa yung langgam nila sa atin, yung langgam natin dito, lumilipad na. So, minsan dyan, sa terminology, hindi, minsan magkaunawaan. Pero dito, pilitin natin na dito maunawaan natin ito. Inutusan yung mga alagad niya upang mangaral. So, doon talaga sila sa may maraming tao, sa market sila Yes. nagpunta. Hindi sa sementeryo. Hindi doon sa minteryo. Ah. Meaning, may mga bakol doon, may mga sakit kailangan nilang gamutin. Okay? Mangangaral sila ng kaharian ng Diyos. Yung pangangaral nila, repent for the kingdom of God is at hand. Repent dahil nandito na yung Mesiyas. Nandito yung Kristo. Yun po yung mensahe nila. Oo. So, ang mga patay doon, nabanhaw. Meaning, yung patay na mga tao doon, patay sa paniniwala. Yes. Patay sa pananampalataya. Buhay ka man, pero patay yung pananampalataya mo sa Diyos. That is, ibig sabihin na patay. So, yung mga patay sa pananampalataya noon na hindi maniniwala na si Jesus yung Mesiyas, naniniwala na dahil sa mensahe ng mga alagad ngayon. Yes. So, yun po yung nabuhay. Moti na banhawa ang mga patay. Katong patay sa pagtuo, moti lang gibanaw. Dili itong patay nga nasa minteryo. Dili yun. So yun po yung dapat maintindihan ngayon. Yung pastor na nagtanong sa iyo, naintindihan ba niya yan? Wala. Hindi. Kasi, Kung isang bersikulo pa lang hindi niya naintindihan, how much more yung buong Biblia? How much more yung buong plano ng Diyos? Kaya nga palagi nating sinasabi, itong Biblia hindi ito umiikot sa buhay ni Jesus. Yes. Yung itong Biblia hindi ito umiikot lang sa kay Jesus na gawain. Itong Biblia, ito po yung plano, programa ng Diyos dito po sa sanlibutan. Na mayroon siyang itatayong kaharian, gobyerno, at isa lang po si Jesus na inutusan upang ganapin po yung gobyerno na yon. Hindi ito umiikot kay Jesus. Kasi ang akala nila kasi, dahil binanggit dyan, inutusan ng Ama si Jesus, all authority, binigay na sa Kanya, akala nila hanggang ngayon si Jesus pa rin magbuot. Wala po eh. Kaya nga, palagi nating sinabi ni Jesus, dahil hindi niya na-perform yung kanyang utos, sinabi ni Jesus, Father, into your hands I commit my spirit. Ibinalik niya. Mo'y wala masabti. Yun ang hindi nila naintindihan. Yeah. Na yung hindi natapos ni Jesus na gawain niya, yung sinasabi niya, it is finished, consummatum est. Yung kanyang
yung kanyang pagkatao, yung consumatum est na, Yes. tapos na. Tapos na. Kaya nga sinabi niya, into your hands I commit my spirit. Kaya hindi na si Jesus hanggang ngayon ang magbuot, kundi yung amahan na si Jehovah. Yes. Kaya kung mayroong kaharian ngayon na itatayo dito sa Pilipinas, hindi yun kaharian ni Jesus. Kaharian yun ng Diyos na Ama. Dahil si Kristo pinadala upang maghari sa kaharian. Pero yung may-ari ng kaharian na yan, yung Ama. Kana mo ay pinabo, wa man na siguro, Oo. wa na nila Hindi maliwanag sa kanila Oo. yan. Wala nila makuha ang tinuod nga lintunganay sa gisulti ni Jesus nga sa imong kamot itugyan ko ang imong espiritu, Oo. ang akong espiritu. Ato pa, but pasabot nga hantod karon kana sila ang ilan niya pong pagtuo nga si Jesus maulang sa Morong gihapon. gihapon. Dahil sinabi kasi diyan, Pastor, Oo. ni Hebrews, Oo. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Yes. Oh. Totoo yung sinasabi diyan. Totoo yung sinasabi diyan. Pero hindi na yung Jesus na physical, yung espiritu. Ana apay ilahang gi ko, inapay iyang gisulti sa ko. Dili ko mutuo nga dunay lumad nga maoy mahimong muhari dinhi sa Pilipinas. Kay mismo ang Tinuo, ang mismo gyud ang Dios mo'y manaog aron maghari tan-awar gud. Unsang klase nga pagtulon ana? Pastor. Yung kung gusto niya ang Diyos maghari, tanongin natin, nakita na ba niya ang Diyos? Kana. Yun ang problema. Oh, yun lang. Kung gusto mo ang Diyos, gusto mo, makita mo harap-harapan ng Diyos. Nga wa man gani makasunong sa iyang kasulaw. Bisan si Moses gani. Na nandoon si Moses sa Mount Sinai, hindi gani siya nakatingin sa Diyos. Tabunan. Gitabunan man gani niya para di kay walay tao nga makakita sa Diyos. Unya kanang ingon nga ang Dios mismo mo'y maghari dinhi sa ato sa Pilipinas. Pero dili ko sa Pilipinas ato sa Israel tan-awar gud. Humana. May totoo pas, may katong sa kagrupo ba nga sige istoryahan, sige yung kulitin ba yung mga history ni Jesus na kung imong tan-awon tapos naman nga, Oo. diba? Unya dito pud sa iyang pagkahimong imbes kay di wa man siya makahari. Oh. Di ba sa dito sa nga nagkuan siya nagtudlo siya, naga-mission siya. Dito lang gani sa iyang pagkuan, pag unsa to gani, pag pamaagi ni dito, nan magani siya mga kasaypanan pud nga nahimo. Diba? Yes. Una to katong giingon niya diha nga ako ug ang akong amahan isara. Usara. So, Nya mo na gihimong gipundasyon karon sa pagtuo sa mga believers. iyon. Oh yes. Kay usara gid sila. Oo. Kay nahimo ng amahan si Jesus. Oh, mo man na. Naman. Nya ikaduha katong pag-ingon niya nga katong di ba tumahod ka mo sa inyong mga ginikanan. Oo. Pero kung atong lang taon atong higayon na katong nagbitay siya sa cross, unsa may gisulti ni atong higayon na? Babae. Wala pa gid mo tahod. Babae. Wa siya mo nga mami, Wala. nanay, Wala. o mama. Wala. Babae. Yun, babae. Babae. So, dito lang nga pamaagi, mabito to, kung naamay muhari dinhi sa Pilipinas, dili na si Kristo. Nanay gamiton pod nga bagong tao nga sudlan sa espiritu nga parehas sa kinabuhi ni Kristo ni atong higayon na. Di Okay. pod nasudlan ng mga lasinggero din ha o kanang mga kabasig nito po sila mo na moingon sila nga daog-daogon nila dili sila musugot nga lumad ang muhari lumad ang kanang mahimong leader kay nag-aila magi pakaubos ang mga lumad. Lumad. Okay. Pero wa pa sila Wa man ni mga grado na naumaw ni muhari. ang problema lang ani pastor. Wala nila makuha kung unsa ang kahulugan sa word nga lumad. Wala nagbisay na tayo. Mga listeners natin. So, yung lumad. Okay. Nakalimutan Magandang ko. hapon, no? Kay Brother Boboy Sulitas at kay Pastor John Dora. Pastor, magandang hapon, no? Sa ating mga kasamahang mga pastor dito. So, ito po mga kapatid yung sinasabi natin dito. Na, itong dibino gobyerno, tao lang din ang mamuno. Okay? Dahil ang Diyos, kung gusto niya makita ang Diyos, dahil gusto niya ang Diyos talaga mamuno, ang Diyos is Espiritu. Spirit. Correct. God is a Spirit. Yes. Okay? Ang Diyos ay Espiritu. Dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi makikita, gagamit siya ng katawan, doon siya papasok. Yes. Iyon na sana yun si Jesus.
Isa na yun si Jesus. Isa na yun si Jesus na ginamit upang mapatupad itong programa ng Diyos. Itong dibinong gobyerno na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. So ito ngayon sa Pilipinas, yung hindi natapos ni Jesus doon sa Israel, Oo. tatapusin ngayon dito sa Pilipinas. Yes. Kaya nga sinasabi diyan ni yung isang batikang aktor noon, inumpisahan mo, tatapusin ko. Doon sa Israel, inumpisahan ni Jesus, Yes. tatapusin ng Pilipinas. Yes. Yun. Oo. Yan ang pinaka Oh. nindot labis nga ano. Oh, inumpisahan ni Jesus, hindi niya lang natapos pero tatapusin ng Pilipinas. Kaya kung sinong tatapos dito sa Pilipinas at magpapahayag ng kaharian ng Diyos na yan, ibig sabihin, yun din yung papasukan ng banal na espiritu. Upang yung kalooban ng Diyos Ama mapatupad niya dahil yung espiritu ng Ama yung gagabay sa kanya. Yes. Hindi yung espiritu ng alak. Oh. Baka basig nahubog naman tong tawanan to. So, espiritu ng katotohanan yung gagabay sa kanya upang magawa niya yung tungkulin na yan. Kaya lang, mayroon din akong mga kasamahan noon, sabi nila, yung sa Kingdom of God. Okay lang yan. Kahit sino mananalong presidente dito sa Pilipinas ngayong 2022, kurakot man siya, unsa mga klase ng status niya, unbelievers man siya, or unsa may yang kuan, bisag kinsa siya nga magalingkod, nga mahimong presidente 2022, kay sudlan raman daw na sa espiritu sa Dios. Muna nili mayo. Dakong pagbugal-bugal na. Murang pagyaga-yaga ni mo na sa espiritu. Yes. Makasala ka sa espiritu. Spirit is holy. Oh, unya musulod ay ang espiritu ngadto sa mga taong mga Oh. Tampalasan. katong sigig. So kung kaya nga sinabi ko, kung ganun yung pag-iisip nyo, napapasok yung espiritu kahit sinong upo diyan, kahit masama yan, kahit unbelievers yan, useless na yung pag-alagad na to. Oh, tinuod. Kaya ito ngayong mga leaders din natin, mga kasama natin, mga pastor, nangangaral ng salita ng Diyos sa simbahan, pero nag-endorse ng mga politiko na walang kaalam-alam sa salita ng Diyos. Tapos gusto pang maging driver ng ating bansa. Dahil ang akala nila, you are chosen by God, you are anointed by God. Through my prayer. Buot-buot lang. Oh. Buot-buot. Ganon din yung sinabi ng aking mga kasamahan noon. Kahit sino makaupo dyan na manalong, presidente, ang Diyos ay magbigay ng kanyang espiritu para may pakabuot-buot. Anong saysay ngayon ng ating pangangaral ngayon kung mayroon lang palang piliin ang Diyos dyan na kahit hindi mangangaral, hindi sumunod sa kanyang kautusan, at on the spot, siya yung pipiliin na maging leader? Experience ko yan, pastor, na marami ng mga politiko na ipinag-pray ng mga pastor. Yes. Isa na ako, nag-pray noon. Pero sadya nakalingkod na anong ginagawa ng urakot, corruption. So, yun, kung ikaw nag-ampo niya na, so appeal ka ng urakot. Imo man ang kandidato, ikaw may nag-pray sa ana, unya kanang urakot mo na, tungod kay ang iyang pagdumala, tawhanon lang, dili pagbulutan sa ni Jehovah. Oo. Mo na siya ang nahitabo. Mo na nga, kita, mga leaders karon kung tanaw ni mo, chairman, halos nagyango sa politiko. Yes. Tuwa dito ang ilang naong everyday. Bisa tanaw ni mo ang balis politiko karon. Tuwa dito, mga pastor, wa sila mangulaw ni ana. So, kaya nga, ginawa ng Diyos yung politiko eh. Ngayon, sa panahon natin ngayon, lalo na 2022, Hindi na yung revolto. ginawa ng Salvador del Mundo ang politiko. Salvador del Mundo. Ato pa, mura nagilang ipaka-Diyos ng politiko. Pero Yes. hindi naman masama kung ikaw hindi ka isa ka leader, kuan lang ka, isa ka member ka lang, okay naman. Pero ang problema, pastor ka eh. Ikaw ang mangangaral sa mga membro mo at saka makita dyan, manigi tuboy ni pastor, Yeah. gyampuan na mo, unya pagabot sa panahon. Nangurakot di. Nangurakot naman. Apil ka, nadalahi ka dito. Apil. Apil ka. Oo. Sa mata sa tao, okay ra to kinagampo. Wa naman ko na ngayon niya kuan, pero sa mata sa Dios, isa ka nga ni authorize. Oo. Atong naging simana, pila ka simbahan dito sa may simbahan sa Panakan, may simbahan doon sa Tibungko at saka kuan. Nakadawat og tag 100 ka mga bangko gikan kang politiko. Oh. Gigamit na nila ang simbahan
nga mo ka ng kuan ba? Mabay to Chairman atong gihimo ang kuan isa diha sa ang simbahan taguanan gihapon sa mga kuan. Ganun din. Kurakot. Kaya nga, kailangan na po yung sistema na yung kalooban ng Diyos. Kasi ang nangyari ngayon, doon sa Israel, si Jesus sana magiging hari. Oo. Doon siya uupo sa templo dahil yung templo na yun banal. Kaya lang, yung pagpasok niya sa loob ng templo, yung nadatnan niya, nagiging taguanan ng kriminal at saka magnanakaw. Oo. Kaya sa matinding galit niya, gipagyabon niya to tanan. Katong mga namaligya dito, Yes. gipanglabay niya itong mga gibaligya. Dahil yung banal na lugar na yon, doon sana yon, dan doon yung batas ng Diyos. Doon magsimula yung implementation ng pagkabanal, pagka-divine. Kaya lang yung mga nakatira doon, nandoon na sa loob, ginawang taguanan ng mga kawatan. Dito po ngayon sa Pilipinas natin. Huwag nating ilayo sa Pilipinas, sa ating mga simbahan. Oo. Kaya nga palagi kong sinasabi, minsan yung simbahan naging taguanan na lang. Taguanan sa mga politiko, palaban na lang simbahan. Panahon sa eleksyon. Panahon sa eleksyon. Sa mga membro po, nahimo na lang pong taguanan ang simbahan. Panakipbutas ba? Bahalag doon ako'y tinago diri sa sikreto basta makita ko nila adlaw kada Domingo na ako simbahan. Pero naay hidden agenda. Mo nang giingon ni Pedro. Makatago, kamo pwede kayong magtago sa mga tao. Magsinungaling sa mga tao pero hindi kailanman kayo pwede magsinungaling sa espiritu. Kaya ito na po ngayon sinasabi natin, this is now the time of the Holy Spirit, the Spirit of God dito sa Pilipinas ngayon. Dahil yung Espiritu na ngayon ang maglilinis sa Pilipinas. Ang Espiritu na ngayon ng Diyos, ibinubuhos na po niya yung kanyang Espiritu dito ngayon sa Pilipinas upang linisin itong sistema ng gobyerno mula Malacanang, lahat ng government, nililinis na po ng Diyos ang sistema niyan. Preparation po yan sa paghari ng kanyang leon. Sa paghari na po ng kanyang hari. Kaya nga ang Diyos ngayon, naglilinis, nag-general cleaning ngayon ang Diyos sa bansang Pilipinas. Kaya masagasaan talaga yung mga masagasaan dyan na mga taong, mga gumagawa ng kasamaan, masagasaan talaga sila ng Espiritu. Yes. Kaya ngayon, kung sabihin nila na ibubuhos lang ng Diyos ang kanyang Espiritu, kahit masama yung nakaupo dyan, yung mga nagsasabi niyan, mag-aral muna kayo sa pagkabanal. Dahil hindi gani, malisod pa man gani, maluwas yung mga matarong, unsa pa ka ng mga dautan. Tapos, hayaan mo na lang na ikaw ikaw na lang yung magbautismo na lang sa kanya. So, ikaw si President, ibuhos ko sa iyo yung Espiritu ng Diyos. May pakabuot-buot. Hindi papasok, kagaya ng sinabi mo po, hindi papasok yung banal na Espiritu sa taong walang problema. Sinabi na Ezekiel, bisan unsa ka dautan ka ng tawana kung maghinulsol. Yes. Kana. Sudlan sa Espiritu, sudlan sa Diyos. Pero kung gamiton lang niya, maghinulsol siya, kay wala pa nakalingkod, karon nakalingkod na mubalik gyapon siyang dautan nga binuhatan, ni samot na hinuon kay nanay kapangyarihan, Na. Gara na. imbis nga maghinulsol tong politikuha, ang naghinulsol katuman nag-endorse. Sipyat na punta. No? So, doon na naidaghang espiritu karon ni Ananias o ni Sapira. Yes. Ha? Labas na. Ning kawas na ron. Unya kay si Ananias o si Sapira magtutuo man. Pero mga magtotoo nga bagakon. Oh, di hara. 50-50. 50-50. Oh, 50-50. 50-50. Oh. So yun po mga kapatid, no? Anong oras na ba tayo? May Napatay ko? 20 minutes pa? may 30 minutes pa. 30 minutes pa. O, basahin natin dito sa Joel, chapter 2, verse 28. Sinabi niya dito. At inyong malalaman, sabi niya, na ako'y nasa gitna ng Israel at ako ang Panginoon ninyong Diyos at wala ng iba at ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. Yun sana, dapat maintindihan sana ng bansang Israel na ang Diyos nandoon sa kanilang gitna, palaging gumagabay sa kanila. Kaya lang, kahit ang Diyos nandoon sa gitna ng bansang Israel, ito namang mga tao, kahit ang Diyos nasa gitna, pinipilit nilang lumalayo. Lumayo.
Kahit ang Diyos nasa gitna, pero lumayo sila. So murag wa po murag wa po kalahian diri sa ato Yes. Kaya ngayon, dito naman po sa Pilipinas, ang Diyos nandito na sa Pilipinas. Kaya lang ang mga tao, pilit pang lumalayo. Dili man mo tuo. Mo na Di mo to. problema. Kaya bago pa yan, dahil nangyari na yan ngayon, ang tao lumayo na sa Diyos, ito na ngayon ang mangyayari. Oo. Sabi niya. Verse 28, at mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga naghuhula. At inyong mga matanda ay magsisipagpanaginip ng mga panaginip, at ang inyong mga binata ay mga nagkikita ng mga pangitain. At sa ama at sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. So meaning, hindi lamang sa mga matanda, bata, tigulang, maging sa mga katulong, magiging sa mga amo, magiging sa mga mayayaman at sa pobre. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa araw na ito, sa taon na ito, dahil upang ang lahat ng Filipino mamulat na sa katotohanan na kinakailangan na po natin ang dibino gobyerno. Kana mo na Kaya bago pa yan mangyayari, sabi niya, at ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy, ang mga haliging usok, ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na karawan ng Panginoon. So mayroon talagang darating na mga kakilakilabot na araw ng Diyos. wow. Bago yan dumating, yung malaking araw ng Diyos na yan. Ano yung malaking araw ng Diyos dito ngayon sa Pilipinas? Divine government. Yes. That is the great day of the Lord, the great jubilee, the great marriage supper of the Lamb, itong 2022 ngayon. Kaya ito po yung magiging kagilagilala sa mga mata ng mga Filipino. Kaya lang, bago nila yan matanggap, hindi yan basta-bastang, dahil marami mang hindi maniniwala. Yes. Kaya bago sila maniwala, kinahanglan, paagian sila ng mga dagkong katalagman. Aron manumbalik talaga yung pananampalataya nila sa Diyos upang masabi nila, hindi na ito gawa ng tao. Hindi na namin ito kontrolado. Gawa na talaga ito ng Diyos. So delikado ang kining tao nga dili mo tuo labi na sa dibino gobyerno sa Dios. Yes. Na agi ipadala sa Dios. Na. Kagaya noon, panahon ni Noe noon, yung panahon ni Noe that time, yung baha, that is the great depopulation. Oo. Yun po yung malaking depopulation out of millions of tao noon sa panahon ni Noe, pero ilan lang po yung naiwan? 8 lang. Bulo. Ito ngayon mayroong malaking depopulation sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Pinipili lang po ng Diyos kung sinong maiiwan na mga banal dahil yun po yung kanyang pinili, yun po yung kanyang paghaharian. Yes. Kaya ngayon, sa mga nangyayari ngayong sitwasyon natin, bakuna, COVID, unsa anong klaseng mga sakuna, yan po yung kalooban ng Diyos upang matupad itong banal na kasulatan na iilan lamang yung maiiwan. Yung maiiwan na yun, yun po yung sinasabi niyang mga karnero dahil pinili na po niya yun since time immemorial. Before the world, ever since the world began. Sa kanta na yun, no? Oo. Kaya sinasabi niya dito, pero bago dumating yung malaking araw ng Diyos, ibubuhos niya yung mga may malaking gubat, gutom, no, mga kaguluhan. Yung sabi niya dito, yung buwan magiging dugo, meaning hindi yung buwan doon na magiging dugo yon. Halimbawa, buwan ngayon ng Mayo, buwan ngayon ng Enero, Pebrero, sunod na buwan. Meaning, yung buwan na yan, magiging madugo yan dahil yan po yung panahon ng gera. Gira, kamatay. Oo. Kamatay. Ang adlaw mo itong dahil anong araw, hindi yung araw doon. Yung adlaw, matabunan ng maitim na mga usok. Mahimong ito mga adlaw. Mahimong dugo ang bulan dahil madugoon nga mga araw yon, mga buwan na yon. Darating yan. Dahil yun ding yung mga malalaking haliging apoy, mga haliging usok, darating yon. Tingnan mo yung pagputok ng bulkan. Yes. Di ba, mga haliging usok, grabe kayo.
Apil pangkalayo. Apil pang kalayo. Lupad ba? Unya, even the mga apoy doon sa ilalim ng lupa. Anong ibig sabihin? Dahil tayo dito sa Pilipinas, nasa loob po tayo ng Ring of Fire. Yung Ring of Fire, ibig sabihin, yung mga volcanoes na nandyan po sa ilalim ng dagat. Active po yan. Yan po yung mga vulkan noon sa panahon ni Adan at ng iba dito po, dahil ito po yung Eden. Active po yan sila. So, pag yan po ay pumutok sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng tubig, gagalaw talaga yung lupa. Ipapakita yan ng Diyos upang ang mga Filipino, upang ang mga tao tumawag sa Diyos. Ito yung sabi niya. At mangyari, sabi niya, na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, doroon yaong nangagkakatanan gaya ng sinabi ng Panginoon at sa nangalabi ay yaong mga tinatawag ng Panginoon. No? Parang ano yun, basahin daw natin sa Bisaya. No? Parang murag lalom naman yung Tagalog na yun. Joel 2, chapter 2, versikulo 32. Og mahitabo nga bisan kinsa nga magatawag sa ngalan ni Jehova pagaluwason kay didto sa bukid sa Sion sa Jerusalem ato kadtong managpakagawas sumala sa giingon ni Jehova og taliwala sa mga salin mao kadtong pagatawgon ni Jehova. So kadto lang makatawag sa pangalan ni Jehova moray malawas mo nang ipadala sa Dios ang mga dagkong katalagman aron ang tao mutawag sa ngalan sa Dios. Ngayon, pinadala ngayon ang COVID sa Pilipinas, mga bakuna, maging sa buong mundo, pinadala ngayon. Ang kailangan na lang ngayon ng mga tao, tumawag sa pangalan ng Diyos upang ikaw ay maligtas. Yes. Kahit ilang dose ka man dyan, first dose, second dose, hindi ka mahandos. No? Hindi ka mahandos. Upan na lang, mabuldos. Di naman do sa Karon dili ka mahandos, tawag sa ngalan sa Diyos. Amen. Aron ikaw luwason niya nga katalagman. Ito ngayon ang panahon sa pagpalabas ng pangalan ng Diyos. Sinong tatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Hindi sabihin dyan, sinong palaging pumupunta sa simbahan maligtas. Sinong maraming naabuloy doon sa simbahan ay maliligtas. Hindi. Sino yung malaking bahay maliligtas? Hindi po. Yung sinasabi dito, si bisan kinsa ang mutawag sa pangalan ni Jehova, maluwas. Amen. Kaya nga, yung ating kapatid no dito si brother nila sabi niya, bro, paano yan? Hindi ako makauwi dahil walang bakuna. Hintayin mo lang. Hintayin mo lang. Mayroon talaga yung timing ang Diyos. Mayroon talaga yung panahon ibigay ng Diyos para makasutoy. Hindi naman lahat panahon na kaya nga yung panahon ng Diyos, yung time ng Diyos, hindi late, hindi advance, on time. Kaya yan po yung pinakamagandang kagayangan. Kagaya noong nakarang buwan. Pagdating ni Odette. Do you think walang mga tao noon panahon ni Odette walang tumatawag sa pangalan ng Diyos? Marami. Maraming tumatawag kay Jesus. Kung in Jesus name pa siguro pila nakasako. Na initawag og Allah, na initawag og Yahweh, Elohim, Yeshua. Bisag unsa na lang nga tawag ya aron lang gyud maluwas sa katalagman. Mo nang gituyo sa Dios ang mga katalagman aron ang tao mo tawag kaniya. Yes. Yun po yung pinaka-purpose ng mga katalagman. Ito ngayon, yung pinakadako ng katalagman nga niabot sa Pilipinas, kining coronavirus. Coronavirus is espiritu ng kamatayan. So dahil espiritu ito ng kamatayan, ang kinakailangan po ng mga Filipino, tumatawag din sa espiritu ng katotohanan. Yes. Dahil ang espiritu ng katotohanan yan, ipapadala ng Diyos. Dahil yun po yung magbibigay sa atin ng buong katotohanan. Kaya kung ikaw ngayon, Filipino, kung ayaw mong mahandos doon sa krimisyon, tawag ka talaga sa pangalan ng Diyos. Yes. No? Sikandos, ferodos, pero hindi naman natin sinasabi na yung lahat ng nabakunahan mamamatay. Yes. Marami ding namamatay na walang bakuna. No? Marami ding namamatay na hindi rin sa pamamagitan ng sakit ng COVID. Hindi yan rason. No? Ang Diyos ay walang pinipili. Ang hinihintay lang ng Diyos, kung nasa bingit ka man ng kamatayan, tawagin mo siya. Ngayon,
yung pangalan na tatawagin, pangalan ng Ama, hindi pangalan ng anak. Tawag ka kay Jesus. Tapos naman yan. Tawag ka kay Jesus. Karon kay niampo man ko kay Jesus. Gitubag karon kay wala man naluwas kay nadisgrasya. Moingon na lang po si pastor, sige lang maigsoon kay luwas naman to kay nidawat man to kay Jesus. Madto man to langit. Anaw na lang paglubag, no? Anaw na lang paglubag sa pag-istorya Para lang para lang mawala ang kagol kasubok. Pero ang tinuod, sipyat ang pananampalataya. mauna diha. Nasayop. Puslan man nga nangalagad ka sa Ginoo karon tinud-an na lang yun. Sure, no? Kay once nga mulihok ng espiritu karon sa Dios karon pila ka semana, pila ka adlaw gikan karon. Pag mo full operation na ning espiritu sa Dios, matingala ka tibok Pilipinas o sa singgit gobyerno sa Dios. Amen. Nya unsa may mahitabo ning mga tao nga naging nga di mi mutuo ng dibino gobyerno. Diha na ron makita ang tumang pagbasol. Kaning nagbasol ra gyud. Magbasol gid sila sa kaulaw, magbasol nganong hangtod mo tagingon ni Jesus ba sa Jerusalem. O Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo, sa makadaghan ko kamong gustong tapokon ingon nga mga piso sama sa mungaan. Pero nagdumili kamo. Kita karon sa DGP, gusto natong ipaabot sa kanang Pilipino nga makasabot sila nga dunay gobyerno ang Dios. Pero dunay mga nagdumili. Yes. Hangtod mo ingon na lang sila, bulahan to siya nga nagsangya unta kanamo kaniadto sa DGP. Og mahimo man silang biniyaan sa kadakong kaulaw. No? Kaya nga sinasabi ni Jesus, O Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta og nagabato sa mga sinugo niini. Makadaghan ko kamong gustong tapukon sama sa mungaan nga nagatapok sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Apan nagdumili kamo hangtod nga mahimo kamong mabiniyaan og magaingon kamo bulahan siya nga nagadto sa ngalan sa Dios. Karon sa Pilipinas, version sa DGP. O mga Filipino, mga membro sa simbahan ug mga pastor, makadaghan gusto namo makasabot kamo nga dunay dibino gobyerno sa Pilipinas. Apan magdumili kini sila. Hangtod moabot sa panahon nga magbasol sila moingon na lang, bulahan si Pastor Boy unta nga niadto dinhi sa mga kaniadto nga nagawali sa dibino gobyerno. Bulahan unta sila karon nga pastor sa DGP nga nagawali sa dibino gobyerno. Magbasol. Kay nganuman, kung ilang gibiyaan karon ang programa sa gobyerno sa Dios, moabot ang panahon sila na po'y biyaan sa Dios. Na mo'y pinakapait kaayo. Mo na karon nga ang Dios magapadala og mga dagkong katalagman og glas nga katalagman nga gipadala ang pinakadako nga katalagman karon nga niuyog sa tibuok kalibutan. Itong yumayanig ngayon sa buong mundo, sa buong sanlibutan, itong coronavirus. Kaya nga palagi nating sinasabi, yung unang pinadala ng Dios, kapa. Yes. Okay? Unang pinadala kapa, kabus padatoon. Pero yung meaning doon, yung kapa, yung suot po ng kapa. Pangalawang pinadala coronavirus. Dahil marami ding nag-aakala na ang kamatayon kadaugan. So kung ang tao makadaog, unsa iyahang ganti, di ba koronahan siya? Corona. Kaya nga pinadala si corona dahil maraming naniniwala na death is victory. Kaya mayroong coronavirus. Yan man ang corona sa kamatayon. Oh. Crown of death yan. Maraming naniniwala na death is victory kaya pinadala si coronavirus. Pero ibig sabihin dyan, unang pinadala si kapa, pangalawa si corona, yung pangatlong ipadala ng Diyos ngayon. Yung hari na. Hari na magsuot ng kapa at magsuot ng corona. Wow. Hindi na pangulo, hindi na presidente. Kaya yung hinihintay na natin ngayon, nandito na, tapos na si kapa, nandito na si corona. Yung hinihintay na po natin ngayong darating, yung hari na po ng Diyos, si Haring David. Na palagi nating sinisigaw, kapalit po ni PRRD dahil si PRRD, siya po yung Haring Saul. Okay? Yes. Yung meaning po ng Saul, the spirit allowed unjust leader. Yes. Yung hinihintay natin ngayon, David, divine authority is very important decision sa lahat po ng mga Filipino. Lalong-lalo na tayo mga alagad ng Diyos, mga pastors, mga propeta, mga evangelist, mga apostolis, tayo po yung builders sana ng kaharian ng Diyos. Ngayon, kung hindi mag-participate itong mga pastors, mga reverend at mga neverend,
kung hindi sila mag-participate. Walang mawala sa DGP. Yes. Walang mawala sa DGP. Walang mawala sa... Kung ayaw ng mga pastor na sila mo first priority natin, Oh. kung ayaw nilang maniwala sa DGP, walang mawawala. Hindi sila kawalan sa DGP. Hindi kayo kawalan sa DGP. Kahit kayong mga politiko, hindi kayo kawalan sa DGP. Dahil matutupad ang DGP bisan sa masamok na panahon. Yes, kana mo'y pinakagwa. Isa pa, yung DGP pastor, hindi ito religion. Hindi religion Pag- itong DGP. Pag muhawa ka din adtuon ka dito nga igsuon nganong wala naman ka mobalik sa DGP. Hindi yan. O hindi, Wala hindi ito yan. kagaya na parang simbahan. Oy, pastor, nganong naluya man kayo pag luya-luya. Balik ko pa. Ipikon. Ang DGP dili na siya mo kon ito nga dasigon pa ka mga balik dito pastor, balik dito bro, brad. Sa DGP pagbalik mo sipaon pa ka sa espiritu. Oo. Gipalayas na kay kadiri kay doon na kay silot mo balik po kay kadiri. Okay siya. Mo na pinaka risky kay ka andin sa DGP, dili tao ang nagpili. Ang Yes. espiritu mo yung nagpili. Kaya akala tayo noon bilang mga alagad ng Diyos, sinasabi natin pinili na ta sa Diyos. Pero pag abot sa DGP, pagapilian pa yun. Pilian pa. Oo. Pagapilian pa. Ang may bilin ato man ato team gas. Oh. Team gas na. So, mo nang daghan man mga tahok. Mo nang palira ng tahok. No? So kinahanglan karon nga ang matag usa kanato. No? Yung kinakailangan po na mahigmata, Yes. no? Samtang napay panahon, samtang yung arka, yung Ark of the Covenant Yes. open pa, hindi pa sarado. Kaya darating talaga ang panahon. Kaya nga sabi ko nga noon. Ngayong 2022 na to. Ito na po yung Day of Pentecost. Oo. Yung sinasabi ni Jesus, maghintay kayo dahil ipapadala ko yung Espiritu. Ito po yung Day of Pentecost. Panahon na po ito ng Pentecost. Ibubuhos na po ng Diyos ang kanyang Espiritu. Kaya ngayon kung titingnan po natin, no? Kung titingnan po natin, magtaka ka. Marami nang nanaginip ngayon. Dahil ito yung sinabi ng Biblia. Sabi niya, verse 17, Buhat 2:17, sabi niya dito. Na, og ang inyong mga batanon makakitag mga pananaon, og ang inyong mga tigulang magadamgo. Pastor Boy, nagadamgo na ba ka? Yes. Doon na yung mga damgo. Marami nga kay nganong ang mga tigulang na may magadamgo. Oo. Pero doon na yung damgo, nga dili tinuod. Napoy damgo nga tinuod. Kaya nga yung sinabi ni yung kanta nga, sa panaginip lang kita. Mamahalin. Yun ang panaginip. Yun ang panaginip. Kaya pag mata ni mo, nagmahal na. Nanaginip ng gising. Kana mo'y pinakabait kayo. Pero yung plano ng Diyos, kasi ang Diyos, kasi kapag magbigay siya ng mensahe sa pamamagitan ng pangitain, pamamagitan ng panaginip, at pamamagitan po ng mga propesiya. Ngayon, ito na po, itong tatlo na ito, panaginip, pangitain, propesiya, gumagalaw na po ito ngayon. Sama-sama na. Sa isang layunin, sa isang katuyuan, Oo. no? Sa usa ka katuyuan, Yes. dili kay isang katuyuan kay murag giughan man to dito sa Tagalog. Sa usa ka purpose, sa isang purpose upang ipahayag ng espiritu ng katotohanan ang dibino gobyerno. Yes. Kaya po ito mga kapatid, huwag niyong sayangin yung mga pagkakataon na narinig po niyo itong mensahe na ito dahil baka kung hindi man ngayon, baka bukas wala na. Wala na. Oo. Oh. Kaya nga sinasabi ko rin palagi noon, kung hindi tayo ang DGP ang mga ngaral patungkol sa divine government, sino pang asahan nating simbahan? Wala. Sinong asahan nating pastor? Kaya nga out of thousands of religious groups dito sa Pilipinas, hinahanap po ng Diyos kung sino talaga ang makastand sa gap. Yes. Kung sino ang kung kinsa ang makabarog sa laang, sa gahong nga makapakonek sa Diyos o sa tao. Yes. Kaya nga yung DGP natin, yung slogan natin, Diyos at bayan. Ito na po yung panahon na yung relasyon ng bayan manumbalik sa Diyos. At sa anong paraan manumbalik yung relasyon ng bayan ng bansang Pilipinas sa Diyos? Sa pamamagitan sa pagsunod sa batas ng Diyos. Yes. Yun talaga yung paraan dahil sa pagsunod sa batas ng Diyos, yun din yung hinihintay
Yun po yung inaasahan ng Diyos sa Pilipinas dahil yun po yung dahilan kung bakit kinuha doon sa Israel yung kaharian ng Diyos dahil hindi niluwalhati ang Diyos doon. Kaya pagdating dito sa Pilipinas, yung pinaka-duty po nating mga Filipino, luwalhatiin po natin Yes. ang ating may likha na si Jehovah. Sa anong paraan? Sa pamamagitan po sa pagsunod ng kanyang banal na kautusan. Magiging saligang batas po ng bansang Pilipinas itong Biblia. Dahil ito po yung boses ng Diyos. Ito po yung boses ng Diyos. Kaya sinasabi niya dito, sabi niya, og ang adlaw mahimong kangit-ngit, og ang bulan mahimong dugo, sa dili pa moabot ang adlaw sa Ginoo. Ang dako og dayag nga adlaw, og mahitabo nga bisan kinsa ang magapagsinggit sa ngalan sa Ginoo mamaluwas. Ito na po ngayon. Kaya nga yung ginawa niyo doon sa Bukidnon. Yes. Yun po yung pagpahayag, yun po yung pagtawag sa pangalan ng Diyos. Kung sinong Diyos ang makapangyarihan. Kagaya po panahon ni Elias at panahon po ni Baal doon po sa panahon po ni Haring Ahab. Sinabi ni Elias, sige magtuos tayo. Okay? Demonstration tayo. Yun po yung ritual yun. Yung ginagawa ni Elias that time, ritual yun. Nag-ritual sila. Meaning, anong ibig sabihin ng ritual? Mayroon kang ginagawa upang tawagin yung espiritu. Kaya nga ritual, kaya nga spiritual. Oh. Spiritual, kinuha mo lang yung ritual yon. Ibig sabihin yung ritual, pagtawag sa espiritu ng Diyos kung siya'y tatanggap sa iyong alay. Yes. So yung nangyari panahon ni Elias noon, tinawag po, sabi ni Elias, sige, tawagin niyo si Baal. Tawagin niyo si Baal dahil upang magpadala siya ng apoy upang tupukin yung mga alay niyo. Okay, mula umaga, no, yung mga alay nila, mula umaga, yung mga propeta ni Baal, nagsayaw-sayaw pa. Hangtod ni Udto na lang, hangtod nagiging tanghali, hangtod hapon. Sabi ni Elias, sige pa, tawagin niyo pa si Baal, baka natulog yun. Baka may pinuntahan lang. Baka nagpunta doon sa ayuda. Naglinya. Naglinya. Sige, tawagin niyo. Tapos kung kulang pa yan, laslasan niyo yung mga katawan niyo. Tawagin niyo si Baal. Sayaw kayo dyan. Hanggang gabi na lang. Mula umaga hanggang gabi, walang Baal. Walang espiritu na Baal na tumupok sa kanilang alay. Sabi ni Elias, okay, human naman mo. Ako na po. No? Ako naman po. No? Ako na naman yung mag-demonstrate ng ritual. Sabi ni Elias, sige, maggawa tayo ng bato. 12 ka bato. Simbolo po ng 12 ka tribo yun. Yes. Simbol po ng 12 ka mga anak ni Jacob. Linagyan po ng baka, mga kahoy, linagyan po ng baha ng gikatay. Sabi ni Elias, sige, basa ka ng tubig, butangig kanal, no? Butangig tubig. Buhusan nyo ng mga tubig yung alay na yan. Dahil tatawagin po natin yung apoy ng Diyos. Tatawagin po natin yung apoy. Ngayon, bago po na si Elias po ay tumawag, nanalangin po siya sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at saka Diyos ni Jacob. Ang akin lang gusto na manumbalik itong mga Israelitas sa pananampalataya sa iyo. Yun po yung kanyang burden. Yun po yung kanyang kagustuhan na yung buong bansang Israel manumbalik sa pananampalataya sa totoong Diyos, hindi doon kay Baal. Hindi doon kay Baal. No? Baal. Mura naman. Bali na. Hindi doon kay Baal. Manumbalik doon sa Diyos. Ngayon, habang si Elias ay nanalangin, yung apoy ng Diyos biglang dumating. Kinain lahat yung alay ni Elias. Pati tubig, pati bato, kinain ng apoy. Nasunog lahat, walang natira. Nang nakita ng mga alagad ni Baal, ng mga propeta, nakita po ng buong bayan ng Israel yung ginawa ng Diyos sa alay ni Elias. Dito, murag namulat sila sa katotohanan. Nagiging kagilagilalas yun sa kanilang mga mata. Wow. Nagiging kagilagilalas ngayon sila. Hangtod nga nakarealize sila, mas tinuod di ay si Jehovah kaysa kay Baal. Yes. Doon nanumbalik po yung kanilang puso sa pananampalataya. Ngayon dito sa Pilipinas, kinakailangan po natin yung someone like Elias. Nga kaya niyang
kaya niyang manalangin na manumbalik yung buong sambayan ng Pilipinas sa pananampalataya sa Diyos. Dahil yan po yung kulang, dahil maniwala kayo sa hindi. Kahit sa dami ng simbahan dito sa Pilipinas, pero hindi pa yan sapat. Lalong lumalayo ang pananampalataya ng Pilipinas sa Diyos. Yes. Kahit marami ng simbahan dito, pero hindi iyon sapat na sa pamamagitan ng simbahan, pamamagitan ng mga pastor, mga pari, mga reverend, manumbalik ang relasyon ng Diyos at bayan. Hindi po yan rason. Ang kulang lang na yung batas ng Diyos, dahil yun po yung itinakwil doon sa Israel. Yun din po yung ipatupad natin dito sa Pilipinas upang ang Diyos ay mananahan dito sa atin. Yes. Kaya nga sinasabi niya, dito po tayo magtapos. Sabi niya dito, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ito po mga kapatid. Sabi niya, if my people kunang akong mga katawhan nga gitawag sa akong ngalan magapaubos. Okay, basahin natin dito. Yes. Chapter 7 verse 14. Sabi niya. At verse 13, umpisahin natin. No? Og si Jehovah mipakita kang Salomon sa gabi, og namulong kaniya. Nadungog ko ang imong pagampo, og nagpili. Sabi niya, og nadungog ko ang imong mga pagampo, og nagpili ni ining dapita alang sa akong kaugalingon nga usa ka balay sa paghalad. Kung takpan ko ang langit aron walay ulan, o kung suguon ko ang mga dulon sa paglamoy sa yuta, o kung magpadala ako sa kamatay taliwala sa akong katawhan. Kung ang akong katawhan nga akong gihinganlan sa akong ngalan magapainobsanon sa ilang kaugalingon, ug magaampo ug mangita sa akong naong, ug mutalikod gikan sa ilang mga daotang dalan, nan ako magapatalinghob gikan sa langit, ug magapasaylo sa ilang sala, ug magaayo sa ilang yuta. Yun po yung kailangan ni Jehovah sana na gawin ng buong sambayan ng Israel doon, na sila'y manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ampo, pagpaubos sa kagalingon, aron ayuhon sila pagbalik sa Diyos. Pilipinas version. Ito po ngayon ang kailangan din nating mga Pilipino. Sabi niya, kung ang akong katawhan nga Pilipinas, dahil wala na po sa Israel, dahil ang Pilipinas ngayon ang puli sa mga anak sa Diyos. Yes. Hindi na Israel. Kaya applicable po ito sa ating ngayon sa buong sambayan ng Pilipinas. Kung ang buong bansang Pilipinas na katauhan na bansa na kanyang pinili, no, ay magiging magpakumbaba sa Diyos at hanapin ang kanyang muka at sundin ang kanyang kautusan. Sabi po niya, siya po ay makikinig sa ating dalangin. Basahin natin sa Tagalog. Yes. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, sabi niya dito, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha, ay tatalikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Wow. Pilipinas, kung tayo'y magpakumbaba sa Diyos, kayang kunin ng Diyos itong coronavirus dito sa ating bansang Pilipinas. Ang kulang na lang yung pagpakumbaba sa ating banal na Diyos. Yes. Yan ang dapat gawin ng ating bansang Pilipinas. Dito ngayon sa 2022, dapat yung mga gobyerno, yung Pangulo, yung pangalawang Pangulo, yung Senador, Congressman, Gobernador, Mayor, magpakumbaba sa Diyos upang kunin niya itong coronavirus. Yes. Yan po yung great healing na mangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Yan ang kulang ngayon. Hindi bakuna ang kulang sa ating bansa. Pagpakumbaba sa Diyos Amen. ang kulang sa ating bansang Pilipinas upang dinggin ng Diyos ang ating mga dalangin. Kaya kinakailangan na po natin yung dibino gobyerno ng bansang Pilipinas upang ang buong sambayan ng Pilipino manumbalik sa Diyos. Amen. Sa pamamagitan sa pagsunod sa kanyang kautusan. Hindi kautusan
ng gobyerno, hindi kautusan ng politiko, kautusan ng Diyos ang dapat nating sundin dito sa bansang Pilipinas. Amen. Yan po mga kapatid, if my people will humble themselves and pray, ang Diyos ay makikita natin ang kanyang muka dahil sabi po niya, blessed are the pure in heart for they will see God. Yes. Papaano maging dalisay ang ating puso kung hindi natin sundin ang kanyang kalooban at batas? Yan lang po yung paraan na maluwalhati natin ang Diyos. Amen. Hindi po sa pamamagitan ng taas ng iyong panalangin sa simbahan. Hindi po sa pamamagitan ng iyong pagbigay ng mga alay. Hindi po sa pamamagitan ng pagbigay ng mga ayuda. That is minor. Yung ultimate will of the Father na yung kanyang kalooban may patupad dito sa bansang Pilipinas. Yes. Yan po mga kapatid. Kaya, thy kingdom come. Jehovah, your will be done here in the Philippines this year 2020. Amen. Hindi na po political will. Tapos na po yung political will. Hinihintay na po natin yung anointed one, the chosen one, the big one, the lion and lumad ng Mindanao. Yes. Hindi na po politiko, hindi na po political will. Tapos na. Kaya nga, sarado na po eh. Sarado na po yung kamao. Nandito na po tayo ngayon. Sa the big one, the chosen one, the anointed one, hindi appointed one. Anointed one yung hinihintay natin. Yes. Amen. Yan po yung hari na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Yan po yung hari na magbibigay sa atin, manumbalik yung ating pananampalataya sa Diyos. Yes. Yan po yung gusto ng Diyos sa ating bansang Pilipinas ngayon. Kaya, kaya ng Diyos pababain ang apoy. Amen. Apoy ng pananampalataya sa Amen. Kanya. Kaya ng Diyos pababain ang apoy upang tupukin itong mga virus na ito. Kaya ng Diyos ipababa ang kanyang apoy upang tupukin itong mga kurakot at mga drug lords at mga corruption dito sa bansang Pilipinas. Yes. Dahil ang Pilipinas, kaharian ng Diyos. Kaharian ito ng mga anak ng Diyos. Hindi ito kaharian ng mga politiko, ng mga kurakot, ng mga buhaya. Tapos na po yung role ng buhaya. Tapos na po yung role ng tigre. Hindi na po role ito ng tigre ngayon. Wala na pong eleksyon dahil ang Diyos, mayroon na po siyang napiling tao na mamuno sa bansang Pilipinas ngayong taon na ito. Wala ng eleksyon, tapos na ang eleksyon dahil ang Diyos ay mayroon ng napili. Hindi pinili ni Comelec, hindi pinili ni partido at hindi pinili ng Pangulo, hindi pinili ng kahit sino mang mga banyagang mga tao dyan upang i-endorso itong kanilang politiko. Amen. Yung totoong hari ng Diyos, hindi yung nagpahari-hari. Maraming gustong magiging leader ngayon, nagpakahari-hari na. Wala pa ganing trono, nagpakahari na. Hindi yan, mga kapatid. Yung totoong hari. Yun po yung hinihintay natin. Amen. Amen. Kaya nga, sinasabi dyan, ang kawatan mianhi sa pagpatay, sa pagpangawat o sa pagguba. Pero ang anak sa tao muanhi aron paghatag og kinabuhi. And that everlasting life. Yes. Sa pamamagitan po ng DGP, Divine Government of Yes, the amen. Philippines. Kaya kayo dyan, kayo mga pastors na nandito na sa DGP, kung kayo ay lalayo, kung kayo ay aalis, hindi kawalan po na ng DGP. Dili magbasol ang DGP nga niwala mo. Mas kamo ang magbasol sa ulahing mga adlaw. Amen. Yes. Hindi kaya nga sa panahon ni Noah noon, wala nagbasol si Noah nga nangawala na itong mga tao. Wala na nagtabang niya, 8 na lang sila. Wala nagbasol kailanman si Noah, wala siya dahil alam ni Noah yung instruction sa Diyos. Yes. Pero pagdating ng pagbuhos ng ulan, yung mga tao nangungutya kay Noah, yun po yung nagbasol sa tumang pagbasol. Nag-abot ang luha og singot ug ang dugo dahil gipang banlas-banlas na sila sa baha. Ganun po mga kapatid. Kaya pinipili na po ng Diyos ngayon yung totoong mga leader, totoong mga haligi nga lubas, hindi po haligi nga bangagan. Lubas nga haligi, tugas, no? Nara mulabi nga mga punuan, nga mga ligon nga mga leader, dili tong mga leader nga nahimo ding dealer, no? Daghan tayo, marami masyado yung tribal leader natin. Marami ding mga pastos ngayon na nagiging leader ng politiko. So nagiging leader ng politiko at the same time nagiging dealer dahil yung membro gidil na doon sa politiko. Ganon po mga kapatid. Huwag na tayong magpagamit sa mga tao, magpagamit tayo sa Diyos. Amen. Dahil hinihintay na po ng Diyos ngayon. Amen. Kunting panahon na lang, kunting oras na lang, hindi na po araw yung hinihintay natin. Dahil yung isang araw ng Diyos, 1,000 taon ng tao. Minuto na lang po yung hinihintay natin ngayon
to implement the divine government of the Philippines. This is the Lord's doing at ito'y magiging kagilagilalas sa ating mga mata. Amen. Ito'y magiging kagilagilalas sa buong mundo. Ito po yung hinihintay natin, the big one, the anointed one, the chosen one, yung hari ng Diyos galing sa Mindanao. Wala dyan sa Luzon. Tapos na yung turno ng Luzon. Tapos na yung turno ng Visayas. Turno naman po ito ng Mindanao ngayon. Dahil ang Mindanao, ang lupang pangako. Kaya yung hari ng Diyos magsisimula sa lupang pangako. Ito po yung magbibigay ng pangako ng Diyos. Magtutupad ng pangako ng Diyos sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga anak. Amen. Kaya maraming salamat po sa lahat-lahat po ng mga nanonood sa atin. Sa ngalan po ng Alpha Omega, the Highness Kingdom of God, yung all the glory and honor ibalik po natin sa ating dakilang lumikha na si Jehovah Adonai. Hallelujah. This is the sign. This is the sign. Great and wonders. Ipakikita po ng Diyos sa mga huling araw. Po, mga kapatid, upang yung mga mata natin mamulat na mayroon talagang Diyos na maghari dito sa Pilipinas. At ito na po, DGB, Diyos, God, Panginoon. That is Jehovah. Bisan kinsang mo tawag sa pangalan ni Jehovah, bisan pag nabakunahan na ka, diligid ka mahaldos. Tawag ka lang sa pangalan ni Jehovah. Kahit anong katalagman dyan, hindi yan makapasok, hindi yan makaabot sa iyo. 1,000 ang nasi mong kiliran. 10,000 ang nasi mong kiliran. Pero kining tanan nga katalagman, dili mo abot kanimo kay nga naman. Nasa protected ka. Protection ka ng Diyos na si Diyos. Kaya maraming salamat sa mga nanonood, sa mga millions viewers po natin. Hindi po ito simbahan, hindi po ito relihiyon, but ito po ay gobyerno ng Diyos. Amen. Kung gusto mo maging kasapi sa gobyerno ng Diyos, maniwala ka lang. No? Magpagamit ka sa Diyos. Yes. So, God bless po sa mga bisita natin dito. Magandang hapon, no? Kay The Bishop Fox, kay Brother Carlito Curay, at kay Brother Josue Sabado. No? Magandang hapon po. At sa mga bisita natin, mga Inso Brothers. Yes, Magandang hapon. Thank you, no? From all the way from Surigao. No, nandito po, kasama po natin ngayon. Maraming salamat. Sa mga kasamahan ko, mga pastor, Pastor Boy, Pastor Elmer, maraming salamat. At sa mga nanonood po sa atin ngayon, kay Brother Jerry Ringan, at kay Madam Jenny Torres, at kay Michael Olep, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po mga kapatid, itong signal po ng ating ilaw, no? Yes. Ito na po, warning, that is warning po na mayroong malaking mangyayari dito sa Pilipinas. Yes. That is warning signal. Kung may makasalubong ka, warningan mo ng ilaw. Yes. That is warning sign. Mayroon pong mangyayaring malaking kababalaghan. At mapalad po yung taong nakatawag sa pangalan ng Diyos. Amen. Amen. God bless. All the glory and honor belongs to our Heavenly Father, na si Diyos. God bless po. Maraming salamat sa lahat. Sometimes we stumble